Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpapatawag ng special session sa Kongreso si Pangulong Bongbong Marcos sa darating na Miyerkules para anya magpasa ng priority legislative measures. Pero hindi lamang yan ang maaaring gawin sa sesyon. Inaabangan din kung may iluluklok na bagong Senate President sa gitna pa rin ng gusot sa liderato ng Senado. Nakatutok si Ian Cruz. Sa Proclamation Number 1318, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na magdaos ng special session sa June 17 para ipasa ang priority legislative measures. Nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Pero hindi limitado dito ang maaaring gawin ng Kongreso kapag naka-special session na. Maaari na ring aksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbin dito. Kahit ang pagluluklok ng isang Senate President na maaari lamang mangyari sa loob ng sesyon. Matatandaang ipinipilit ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero giit ng tinaguriang new majority, pinabakante na nila ang pwesto. Kaya nagkaroon ng mga agam-agam na baka maging magulo ang pagbubukas ng regular na sesyon ng Kongreso sa Hulyo sa mismong araw ng State of the Nation ni Pangulong Marcos. Ang sabi dati ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na maayos muna ang gusot bago siya magpatawag ng special session. Ngayong nagpatawag na ang Pangulo ng special session, hinihinga namin ang pahayag ng Malacanang kung sa mata ng Pangulo ay naayos na ang agawan sa pwesto. Ayon naman sa Makabayan Block sa Kamara, alam daw ng lahat na ang special session ay tungkol talaga sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Kaya dapat daw bantayan maigi ng publiko ang mga magaganap doon. Pag diin ito, anumang pagpapalit ng liderato ay hindi daw dapat maging paraan para malusutan ng mga senador na nahaharap sa akusasyon ng korupsyon ang anumang kaso. Umaasa naman ang House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na maayos na ang gulo sa Senado sa gagawing special session. We cannot meddle on the issues of their leadership, but we are hoping and pray that they will be able to fix it on the occasion of this special session. Hinimok ni Senator Win Gatchalian ang mga kapwa-senador na lumahok sa special session. Inihayag din ni Speaker Bogie D. na tinatanggap nila ang panawagan ng Pangulo. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay pa rin sa pagpapatawag ng special session ng Pangulo, posibleng maganap ang paghalal ng bagong Senate President. Ayon po yan sa ilang senador. Sa gitna niyan, nangako naman si Senador Joel Villanueva na dadalo sa naturang sesyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakasaad sa Proclamation Number 1318 ang priority legislative measures na nais ng Malacanang na aksyonan ng Kongreso sa ipinatawag na special session. Ang hindi nakasaad, ang posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President. Gayunpaman, pwede itong mangyari ayon sa ilang senador. Maaari lang kasing maghalal ng Senate President kapag nakasesyon ang Senado. Ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga bukas. Dahil ang alam ko dyan, yung pagkabasa ko, yung isa na mag-a-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So, mag-a-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin. Matatanda ang sinabi ni dating Palace Press Officer Claire Castro na bago magkaroon ng special session, nais ng Pangulo na maayos muna ang Senado sa nahaharap na sigalot sa liderato. 12 lang ang senador na bumubuo sa new majority. Kulang pa ng isa para sa kinakailangan 13 para makapagluklok ng Senate President. Ang tanong, nagpatawag si Pangulong Marcos ng special session dahil naayos na ba ang gusot at may sapat na numero na ang new majority? Pumukaw pa sa atensyon ang video message ni Senator Joel Villanueva kahapon. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session,
tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kabilang si Villanueva sa naghalal noon kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero siya na nga ba ang ika-13 senador ng mayorya? Hinihingan namin ng pahayag si Villanueva. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, pinaghahandaan na rin nila ang ilang senaryo gaya halimbawa ng pakikipag-unahan ng kabilang paksyon sa pag-convene ng sesyon. Capable niyang gawin yon. Kasi mahilig talaga siya sa ganyan. Sa House, kung natatandaan ninyo, di ba? Nilockdown niyo yung buong Congress para hindi siya mapalitan. Lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Natanong din ng media ang tungkol sa Senate Maze na simbolo na nagaganap ang lehitimong sesyon. May ilang pagkakataon kasi sa Kamara na itinago ang maze para mapigilan ang sesyon at leadership change. Noong taong 1991, nawala ang maze sa gitna ng banta sa posisyon ni noong Senate President Jovito Salonga kaya hindi mabuksan ang seksyon. Kalaunan, nakita rin ang maze at iniluklok bilang bagong Senate President si Neptali Gonzales. Nag-uusapan ako ngayon ng senior leadership namin kung anong pang gagawin. I don't know, marami pong mangyayari. Pero hopefully, baka sabihan na siya before the session na 13 na kami. Hinihingan namin ang pahayag si Senador Cayetano at kanyang mga kaalyado. Patuloy naman ang paghihigpit sa seguridad sa Senado. Kahit si Acting Senate President Sherwin Gatchalian, idinaan pa sa X-ray machine ang kanyang bag nang dumating sa Senado kanina. Panay rin ang security check sa loob ng gusali. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, ibinibiyahe na pauwi sa kanyang hometown na Talacogon, Agusan del Sur ang labi ng namayapang Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia. At bagaman hindi na magigisna ni Bobet ang mainit homecoming, ramdam pa rin ang paghanga ng lahat sa itinuturing nilang batang sports hero mula Davao City hanggang sa kanyang barangay. Nakatutok live si JP Soriano. JP! Emil, mga kapuso, narito na po tayo ngayon sa lugar kung saan ipinanganak at lumaki ang isang Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur. Nasa harap po tayo ng Talacogon Gymnasium kung saan po ipagpapatuloy ang huling bahagi ng burol ng tinaguriang sports hero ng Davao Region. Sa huling gabi ng burol ni Rene Baterbonia sa kanyang alma mater sa Ateneo de Davao Senior High sa Davao City, pinasalamatan ng pamilya Baterbonia ang lahat ng mga nakiramay sa eulogy ng tinaguriang batang sports hero ng Davao Region. Sinabi ng kanyang Kuya Rubian na sisikapin daw niyang ipagpatuloy ang pangakong maiahon ang kanilang pamilya sa hirap. Bet, itong mga plano nato sa una nga gusto nato kaboton. Ako na lang jud isa maningkamot para sa atong manghod. Maningkamot ko para nimo. Himuon na akong tanan para sa atong pamilya. Kabilang sa dumalaw sa public viewing ni Rene, si Senator Bongo na isa ring graduate ng Ateneo de Davao University. Ang Ateneo de Davao inanunsyo na ipapangalan nila kay Rene ang covered court sa kanilang senior high building bilang Rene Baterbonia Covered Court. Ire-retire na rin ang jersey number 2 at hindi na i-assign sa sino mang basketball player ng Ateneo de Davao Senior High School. Kaninang umaga, sinimulan na ang funeral convoy para iuwi ang labi ni Rene sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Saksi kami kung paanong tila saglit na tumigil ang mundo ng mga taga rito. Halos bawat bayan na dinaanan ng convoy sa Davao del Norte, may mga grupong nag-aabang, mga mag-aaral, mga empleyado at mga ordinaryong residente. Marami ang sumisigaw ng MVP o Most Valuable Player. Titulong nakuha ni Rene sa palarong pambansa noong isang taon nang maipanalo niya ang koponan ng Davao Region.
meron ding mga sumisigaw ng Justice for Rene. Ang pagkamatay ni Rene, iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad kung merong naganap na kapabayaan sa pagkasawi ng 18 taong gulang na si Rene at teammate na si Divine Adili. Nasawi sila ng malunod sa gitna ng training Ateneo de Manila Men's Basketball Team sa karagatan ng Dipakulaw, Aurora. Sa hometown ni Rene na Talacogon, ipagpapatuloy ang huling bahagi ng buro ni Rene sa Municipal Gymnasium. 1:00 ng hapon bukas, nakaschedule ang public viewing. At Emily, inaantay po ang pagdating ng funeral convoy ni Rene na anumang oras ay inaasang darating dito. Ang gabi po na ito, Emil, mga kapuso, nakareserve muna sa pamilya para magkaroon sila ng pribadong moment at para magkaroon din ng pagkakataon na makapagdasal at makapag-usap. Kaya nga po bukas, 1:00 ng hapon, uumpisahan ang public viewing para sa kay Rene Baterbonia. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala mga kapuso, nasa kote sa Pasig ang lalaking nang molestya umano ng kanyang menor de edad na stepdaughter sa Northern Samar. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Itinuro ng impormante sa mga pulis ang lugar kung saan madalas makita ang suspect. Diyan lang siya tumatambay, sir, sa may tindahan. Higit 1 oras nagbabad sa mga sasakyan ang mga otoridad hanggang sa dumating na ang pagkakataong ito. Yan yata, sir. Yan yata siya, sir. Para matiyak na ito na nga ang kanilang huhuligin. Lapit ako sa sir, pag ano, ha? Bumaba ng sasakyan ng impormante at nilapitan ng lalaki. Ano nga? Sige. Maya-maya'y nagbitiw na ng senyales ang police asset. May iba pang puwersa ng pulisya na dumating. Hindi na nakaporma ang lalaki. Medyo warat. Ayan. Ang suspect wanted sa patong-patong na kaso ng statutory rape. Namasukan siya bilang construction worker na nalocate itong tao dito sa San Miguel, Pasig City. Nangyari ang krimen sa Katarman, Northern Samar at ang biktima, 12 anyos na stepdaughter ng suspect. Ayon sa impormasyon, nangyayari ang krimen sa kada aalis ng bahay ang ina ng biktima para maghanap buhay. Last na kanyang sinagawa ang itong krimen na ito ay nung last year. Dahil tinatakot hindi nakapagsumbong agad ang bata sa ginagawa sa kanya ng suspect. Makaraang malaman na siya'y kinasuhan, dito na siya sa barangay San Miguel sa Pasig nagtago. Nakapiit sa atin ngayon dito sa Pasig City Jail at waiting for commitment papuntang Northern Katarman, Samar. Ito ay tinaguri ang number 1 sa Region 8, most wanted. Paalala ng pulisya para maiwasan ang ganitong klase ng mga kaso sa loob ng ating mga pamamahay. Dapat ma-establish din po natin yung open communication sa mga anak natin para kung mga ganito na may mga problema, may mga situations na nangyayari sa ating kabahayan, ay open po silang magkapagsabi sa atin. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. May big time rollback sa diesel at kerosene bukas na posible pang masundan kapag napirmahan na ng Amerika at Iran ang kasunduan na itigil ang gera sa Middle East. Pero ang tanong, babalik pa ba kaya sa dating hanggang 40 pesos ang presyo ng kada litro ng langis? Nakatutok si Joseph Moro. Halos 4 na piso hanggang 6 na piso kada litro ang bawas presyo sa diesel bukas. Para sa gas o kerosene naman, 50 sentimos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang rollback kada litro. Pero sa gasolina, depende sa kumpanya at lokasyon ang pagbabago sa presyo. 32 sentimos ang rollback kada litro ng ilang kumpanya, pero ang iba magtataas presyo ng piso at 68 sentimo kada litro. Ayon sa Department of Energy o DOE, epekto na raw yan ng tila unti-unting paghupa ng tensyon sa gitnang silangan. Normally, yung markets move faster, no? So nire-reflect na ng market yung anticipation for a deal to be signed. So yung mga crude oil price are actually down sa 80s na.
Dagdag good news pa dahil pwede magtuloy-tuloy ang bawas presyo kung matuloy ang kasunduang pangkapayapaan ng Amerika at Iran. Inanunsyo ng Prime Minister ng Pakistan na namamagitan sa kanila ang schedule ng pirmahan sa Biyernes sa Switzerland. Kabilang sa napagkasunduan ang agad at permanenteng pagtigil ng dalawang bansa sa lahat ng operasyong militar kasama na ang pag-atake sa Lebanon. Mensahe naman ni US President Donald Trump sa mga barko ng mundo, maglayag na at padaluyin na ang langis. Inaatasan na umano niya ang toll-free na pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagtatanggal ng blockade o harang ng Navy ng Amerika. The adjustment next week would continue to be a downward trend. We are praying that they are and hoping that they will finalize the deal this Friday. It's time for not just for the Philippines but also for the whole world to breathe a bit of relief, no? Because the conflict that has caused so many problems in our country and all the other countries looks like it's coming to an end. Pero makakahinga na nga ba tayo ng maluwag matapos ang halos 4 na buwan din na sigalot sa pagitan ng Iran at Amerika? Ayon sa Department of Energy, nasa kalahati hanggang 1 taon pa ang maaaring kailanganin bago bumalik sa dati ang presyo ng krudo. Hindi raw kasi kaagad-agad na may babalik ang supply lalo pat may ilang bansa tulad ng Qatar na nasira ang gas facility. Does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably. Kailangan natin ng another 6 to 12 months. Bago atakihin ng Amerika ang Iran, naglalaro lamang sa halos 48 pesos hanggang lampas 70 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila. Pero sa pinakahuling datos ng DOE, noong isang linggo, nasa 75 pesos hanggang 97 pesos ang kada litro nito. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.